Sa tahimik na bayan ng Silay City, Negros Occidental, nakatayo ang isang bahay na tila kay tagal nang nananahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, may mga lihim na ayaw pa ring magpahinga. Ito ang Balay Negrense, dating tahanan ng isang mayamang pamilyang hasyendero noong panahon ng mga Kastila. Sabi ng mga lokal, maganda raw ang bahay kapag araw, ang mga bintanang kahoy, ang lumang piano sa sala, at ang amoy ng antique furniture na tila nagbabalik sa nakaraan. Pero kapag lumubog na ang araw, ang ganda nito ay napapalitan ng kakaibang lamig. Ayon kay Mang Efren, isa sa mga matagal nang nagbabantay, unang gabi pa lang daw niya doon, ramdam na niya agad na hindi siya nag-iisa. Habang naglilinis siya sa may hagdanan, bigla niyang narinig ang malalakas na yabag mula sa itaas. Hindi basta hakbang, kundi mabigat, parang lalaki na nakabota. Sumigaw siya, "May tao po ba diyan?" Walang sumagot. Inakala niyang multo lang ng hangin, pero paglingon niya, kitang-kita niyang gumalaw ang kurtina kahit sarado ang lahat ng bintana. Dahan-dahan siyang umakyat, dala ang flashlight at habang papalapit sa dulo ng pasilyo, narinig niyang may humahawak sa piano keys. Isang mabagal, malungkot na tugtugin na parang awitin sa lumang panahon. "Baka may nakapasok na bata," sabi niya sa isip. Pero nang silipin niya ang sala, walang tao. Tanging lumang piano lang ang nandoon at ang takip nito ay sarado. Biglang umihip ang malamig na hangin kasabay ng pabango ng lalaki, yung klasikong amoy ng pumada na ginagamit ng mga Kastila noon. Nang tumingin siya sa salamin, may lalaking nakatingin din sa kanya mula sa likod. Nakabarong, maputla at walang anino. Nang blink siya, wala na. Pero naiwan ang yapak pababa ng hagdan, isang yapak lang, mabagal, mabigat. Mula noon, tuwing may bagong staff sa Balay Negrense, lagi nang sinasabi ni Mang Efren, "Pag narinig mo ang tugtog ng piano o yabag sa hagdan, huwag mo nang hanapin, hindi lahat ng nandyan ay buhay." At sa bawat gabi na dumaraan, tila mas dumadami ang mga kwento, mas lumalalim ang mga tinig, at ang Balay Negrense ay patuloy na humihinga kahit matagal nang dapat natulog. Pagbalik ni Marco sa Balay Negrense kinabukasan, dala niya ang maliit na voice recorder at camera. Wala na siyang kasama, sinadya niyang mag-isa dahil gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang harapin ang takot. Habang papasok siya, napansin niyang tila mas madilim ang loob ng bahay kahit tirik na tirik ang araw sa labas. Ang mga kortina ay nakabitin pa rin at ang hangin ay amoy lumang kahoy na may halong insenso. Tahimik. Walang tunog ng tao. Walang kahit anong ingay maliban sa mahinang paglangit-ngit ng sahig sa bawat hakbang niya. Sa gitna ng sala, tumigil siya. May isang malaking larawan ng isang pamilya, ang mga Gaston, na nakasabit sa dingding. Pero may kakaiba. Ayon sa mga lumang litrato na nakita niya online, dapat 6 ang laman ng larawan, pero sa harap niya ngayon, 7 ang tao sa frame. Ang isa nakaputi at bahagyang nakatago sa likod ng ama na paatras si Marco. "Imposible, hindi ganito kahapon," bulong niya. Kinuha niya ang kamera, kinuhanan ng larawan ang painting at lumapit palalo. Ngunit paglapit niya, tila gumalaw ang mata ng lalaking nakaputi, parang nakatingin sa kanya. Bigla siyang napahinga ng malalim nang may marinig na kaluskos mula sa itaas. Maingat siyang umakyat sa lumang hagdanan. Sa bawat hakbang parang may kasabay siyang umaakyat din. Pigil ang kanyang paghinga habang marahang umaangat ang recording level ng voice recorder. Nagpapakita ito ng mga pumutok na tunog at mahihinang bulong. "Hindi ka dapat bumalik." Mahinang tinig ng babae, halos bulong lang, pero malinaw na malinaw sa tenga ni Marco. Napatigil siya. "Sino yan?" Sigaw niya, sabay lingon. Walang tao. Pero nang tingnan niya sa viewfinder ng kamera, may anino sa likod niya. Isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng puting saya, nakatingin sa hagdanan. Nalaglag ang kamera at sa pagkayuko niya para pulutin ito, napansin niyang may bakas ng paa sa alikabok ng sahig, basa, malamig, at nakatigil lang sa tapat ng kanyang mga paa. Nagsimulang umihip ang hangin mula sa itaas at bumukas ang isang pinto sa dulo ng hallway. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Sa loob, may maliit na silid na puno ng lumang laruan at sa gitna nito ay isang duyan na marahang gumagalaw mag-isa. Habang nakatitig siya rito, narinig niyang muli ang boses ng babae. Ngayon mas malinaw, mas malapit.
Bakit mo sila ginising? Napaatras siya at bago siya makatakbo, biglang bumukas ang ilaw ng buong silid. Sa salamin ng aparador, nakita niya ang refleksyon ng mga bata. Walang mukha, pero nakatingin lahat sa kanya. Tumakbo siya pababa ng hagdan, pero nang lingunin niya ang larawan sa dingding, wala na ang 7 tao. Isa na lang ang natira, ang lalaking nakaputi. At ngayon, siya na ang nakatingin kay Marco direkta sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng gabing iyon kung saan narinig ni Lara ang mga yabag at mga bulong sa silid, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka pagod lang siya o bunga lang ng imahinasyon. Ngunit nang sumunod na gabi, habang nililinis nila ni Mang Ernesto ang lumang bulwagan, muling sumiklab ang kakaibang lamig sa paligid. "Yan ang lumang piano ni Doña Mariana," sabi ni Mang Ernesto. Sabay turo sa isang antigong piano na gawa pa raw sa kahoy ng nara. Hindi na yan tumutunog, simula nang masunog ang bahagi ng bahay noong 1940s. Tumango lang si Lara at tinuloy ang pag-aayos ng mga kortina. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, narinig nila ang isang mahinang tugtog. Plink, plink, plink. Pareho silang napatingin sa isa't isa. "Wala namang ibang tao rito, di ba, Mang?" Umiling ang matanda. "Wala, sarado na lahat ng pinto." Lumapit si Lara sa piano, hawak ang basahan. Ngunit bago pa man siya makalapit, naramdaman niyang tila may humawak sa kanyang balikat. Malamig, mahigpit, parang may nais ipigil. Nang lingon siya, wala namang tao sa likod. "Mang Ernesto?" sigaw niya. "Ha? Nandito ako sa may veranda." Sagot ng matanda, medyo nanginginig ang tinig. Pagtingin niya ulit sa piano, kumikilos ang mga tuts nito, isa-isa, na para bang may nag-e-eskwela ng simpleng tugtog. Lumapit si Mang Ernesto, bitbit ang flashlight. "Naku po, yan na naman." "Yan na naman? Ibig sabihin, dati na itong nangyari?" Tanong ni Lara, nanginginig. "Marami na ring nagre-report niyan," sagot ng matanda. "Sabi ng mga lokal, yan daw si Doña Mariana Gaston, isa sa mga anak ng orihinal na may-ari. Mahilig daw siyang tumugtog tuwing gabi habang hinihintay ang asawa niyang sundalo. Pero hindi na bumalik ang lalaki mula sa digmaan. Mula noon, gabi-gabi raw siyang tumutugtog ng parehong kanta hanggang sa bawian ng buhay sa loob ng bahay na ito." Tahimik silang pareho, tanging tunog lang ng lumang piano ang bumabasag sa gabi. Lumapit si Lara at dahan-dahang tinakpan ang mga tuts ng piano gamit ang takip nito. Sa sandaling iyon, biglang tumigil ang tunog. Ngunit kasabay nito, may narinig silang mahinang pag-iyak sa may hagdanan. Isang boses na babae, tila nagmumula sa itaas. "Uuwi na siya, uuwi na siya." Paulit-ulit iyon, paos, puno ng pangungulila. Hinawakan ni Mang Ernesto ang braso ni Lara. "Lara, halika na. Yan ang dahilan kung bakit ayokong magpatagal dito kapag lumalalim na ang gabi." Habang palabas sila, napatingin si Lara sa lumang litrato na nakasabit sa tabi ng piano. Isang babaeng nakangiti, suot ang lumang damit pula. May kamay sa ibabaw ng piano. Ang kakaiba, ang larawang iyon, gumagalaw ang mga daliri. Parang marahang tumutugtog. Paglabas nila ng bulwagan, nagsara ng kusa ang pinto. At mula sa loob, tumunog muli ang piano. Ngayon, mas mabilis, mas mabigat. Parang may galit. Plink, plink, plink. Sa mga dokumentado at patotoo ng mga lokal sa Silay, madalas nabanggitin ang tunog ng piano na tumutugtog mag-isa sa Balay Negrense. Ang ilan ay naniniwalang ito ang kaluluwa ng babaeng dating tumutugtog para sa kanyang asawang hindi na bumalik mula sa digmaan. Pagkatapos ng gabing tumugtog mag-isa ang lumang piano, nagpasya si Lara na hindi muna babalik ng ilang araw. Ngunit dala ng kuryusidad at tungkulin niya bilang tagapag-ayos ng museo, napilitan siyang bumalik matapos siyang tawagan ng lokal na curator. "Lara, may kailangang ayusin sa second floor." Nagbukas ulit yung lumang silid ni Doña Mariana, pero wala namang may hawak ng susi. Napalunok si Lara. "Paanong nabuksan kung sarado naman palagi?" "Yan nga ang gusto naming alamin." Pagdating niya sa Balay Negrense, tila mas madilim ang paligid kaysa dati. Ang mga kurtina ay nakalaylay at ang hangin sa loob ay may halong amoy ng lumang pabango, matamis pero may kakaibang lagkit. Doña Mariana's perfume. Bulong ni Mang Ernesto na agad sumalubong sa kanya. Lagi yang naaamoy kapag nagagalit siya. Sabay silang umakyat sa hagdanan.
Habang umaakyat maririnig ang mahinang kaluskos ng mga hakbang sa itaas. Parang may nauna na sa kanila. Mang, may kasabay ba tayo? Tanong ni Lara. Wala. Sarado yung pinto kanina. Nang marating nila ang gitna ng hagdanan, may huminto sa tuktok. Isang babaeng nakaputing bestida, mahabang buhok at nakatingin diretso sa kanila. Hindi ito malinaw, parang usok na unti-unting humuhubog sa anyo. Napaatras si Lara. Mang, nakikita mo? Tumango si Mang Ernesto, nanginginig. Oo, siya yan, si Doña Mariana. Ngunit imbes na lumapit, ang babae ay dahan-dahang umikot at tumungo papasok sa silid na dati ay nakakandado. Pagpasok nila, agad nilang naramdaman ang matinding lamig. Ang silid ay puno ng lumang gamit, may higaan, salamin at mga larawang naka-frame. Sa gitna may nakapatong na lumang diary. Bukas sa isang pahina, binasa ni Lara ang nakasulat, October 12, 1943. Hindi pa rin siya bumabalik. Araw-araw kong inaawit ang kantang yon sa piano. Baka sakaling marinig niya ako sa hangin. Baka maramdaman niyang hinihintay ko siya. Nang matapos niyang basahin, biglang sumara ang pinto sa likod nila. Blag! Tapos ay narinig nilang muli ang mahinang boses ng babae. Umiiyak. Uuwi na siya. Pinangako niya. Lumapit si Lara sa salamin. At doon niya nakita, hindi refleksyon nila ni Mang Ernesto, kundi isang imahe ng mag-asawa. Ang babae ay tumutugtog ng piano, habang ang lalaki ay nakatayo sa likod, hawak ang sombrero, tila paalis. Maya-maya ay naglaho ang imahe, at ang salamin ay nagkaroon ng mga bakas ng kamay. Parang may humawak mula sa loob. Lara, halika na! Sigaw ni Mang Ernesto, sabay hatak sa kanya palabas ng silid. Ngunit pagkalabas nila, nagulat sila, iba na ang paligid. Hindi na moderno ang itsura ng bahay. Ang mga ilaw ay gasera, at sa labas ng bintana, nakikita nila ang mga taong nakabarong at saya, dumadaan sa kalye. Parang bumalik sila sa panahon ng 1940s. Bakit ganito, Mang? Hindi ko alam. Pero baka gusto niya tayong ipakita ang totoo. Sa malayo, mula sa bulwagan, tumunog muli ang piano. Plink, plink, plink. Ngunit ngayon hindi na ito nakakatakot. May halong lungkot, parang paalam. Ayon sa mga lokal na gabay ng silay, ilang bisita raw ang nakakita ng babaeng nakaputing bestida sa hagdanan ng balay ni Grenz. Madalas daw itong makitang nakatanaw sa piano o naglalakad papunta sa kwarto ni Doña Mariana. Tila patuloy pa ring naghihintay sa kanyang minamahal na hindi na nakabalik mula sa digmaan. Pagkabukas ng mga mata ni Lara, hindi na niya alam kung panaginip ba o katotohanan ang nangyari. Ang paligid ay luma pa rin. May mga kabayong dumaraan sa labas at amoy ng pinagsamang insenso at pabango ang umiikot sa hangin. Lara, mahinang tawag ni Mang Ernesto, nanginginig. Huwag kang bibitaw sa akin, ha? Bumalik ang kanilang tingin sa kwarto ni Doña Mariana, kung saan nakabukas pa rin ang diary sa lamesa. Ngunit ngayon, may bagong linya sa pahina na kanina'y wala. Kung sino man ang makabasa nito, tulungan ninyo akong makabalik sa kanya. Sa ilog nagsimula ang lahat. Ilog? Tanong ni Lara, habang nanginginig ang boses. Anong ilog? Baka yung malapit sa bahay ni Don Victor, sagot ni Mang Ernesto. Yung sabi nila, dun siya huling nakita. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdanan pero kakaiba na ang bahay. Wala na ang mga modernong ilaw, puro gasera na lang. Sa bawat sulok, naririnig nila ang mahinang mga bulong. Parang mga dasal o panaghoy. Paglabas nila sa hardin, bigla nilang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na parang galing sa ilog. At sa di kalayuan, tanaw nila ang isang anino ng babae. Nakatayo sa tabi ng puno ng akasya. May hawak itong lumang pamaypay at ang bestidang puti ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Doña Mariana, bulong ni Lara. Ang babae ay lumingon at sa isang iglap naglaho ito. Iniwan lang ang pamaypay sa lupa. Pinulot ito ni Lara. Paghawak niya, biglang pumasok sa isip niya ang mga alaala, mga eksena ng nakaraan. Si Doña Mariana at ang kanyang asawa, si Don Victor, ay naglalakad sa hardin. Nangako itong babalik matapos ang digmaan, ngunit hindi na siya nakauwi. Araw-araw, si Doña Mariana ay pumupunta sa ilog, nag-aabang, hanggang isang araw, hindi na siya nakita kailanman. Napatakbo si Lara pabalik ng bahay. Ngayon ko naintindihan, sabi niya kay Mang Ernesto, hindi siya masamang kaluluwa, naghihintay lang siya.
Ngunit bago pa sila makaalis, lumindol ang paligid. Ang mga pinto ay nagsara at ang mga larawan sa pader ay nagsimulang mahulog isa-isa. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw muli ang anino ni Doña Mariana sa hagdanan. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang malungkot. Nakangiti ito at sa tabi niya may lalaking nakasuot ng lumang uniforme. Si Don Victor. Magkahawak kamay silang bumaba sa hagdanan, dahan-dahan, habang ang bahay ay tila humihinga ng malalim. Maya-maya, unti-unti silang naglaho kasabay ng katahimikan ng buong balay negrense. Paglingon ni Lara, nakasara na ulit ang diary sa mesa. Sa ibabaw nito may bagong mensahe. Salamat, nakauwi na kami. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tagabantay ng balay negrense na tuwing gabi ng Oktubre Dueles, naririnig pa rin ang mahinang pagtugtog ng piano mula sa loob ng lumang bahay. Hindi ito nakakatakot kundi malungkot, isang paalala ng pag-ibig na hindi natapos kahit sa kabilang buhay. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Lara sa Silay. Nadala pa rin siya ng misteryong bumabalot sa balay negrense at sa bawat gabi, pinapanaginipan pa rin niya ang mukha ni Doña Mariana at ang tunog ng lumang piano. Nang muli siyang tumapak sa lumang bahay, sinalubong siya ng bantay na si Aling Rosa, matanda na ngunit alerto pa rin. Ay, ikaw pala yung dalagang bumisita noon, sabi nito. Simula nung umalis ka, mas gumaan ang bahay. Wala nang nagpaparamdam. Ngunit biglang huminto sa pagsasalita si Aling Rosa. Pero nitong huli, may iba ng ingay mula sa silong. Silong? Ulit ni Lara, nagtataka. Oo, sabi ng matanda. Noon, hindi iyan pinapapasok kahit ng pamilya. Pero nung bumagyo noong isang linggo, gumuho yung bahagi ng sahig. May nakita raw na parang silid sa ilalim. Nagpasya si Lara na bumaba kasama si Aling Rosa. Sa tulong ng lumang lampara, sinundan nila ang makitid na daan patungo sa ilalim ng bahay. Amoy lumang kahoy at halong amag ang paligid. Sa bawat hakbang, may naririnig silang mahinang pagkalansing, parang alahas na gumagalaw. Nang makarating sila sa dulo, natuklasan nila ang isang lihim na silid. May mga lumang kahon, mga rosaryo, at ilang gamit na tila itinago ng madalian. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang malaking kahoy na baul, may ukit na letrang V. Don Victor, bulong ni Lara. Binuksan nila ang baul. Sa loob, may mga lumang damit pangdigma at isang kahon ng mga liham. Binasa ni Lara ang isa sa mga iyon at habang binabasa niya, parang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Kung hindi man ako makabalik, ipatawad mo ako, Mariana. Ang ating pag-ibig ay hindi matatapos sa mundong ito. Nang matapos basahin, narinig nila ang pagkalansing ng piano sa itaas. 3 nota lang, pero sapat para magpatayo ng balahibo. Teka, may tao sa taas? Tanong ni Lara. Wala tayong kasama, sagot ni Aling Rosa, nanginginig. Agad silang umakyat at sa sala nakita nila ang lumang piano na bahagyang nakabukas at sa ibabaw nito may bagong liham, tuyo pa ang tinta. Salamat sa paghahanap, Lara. Ang silong ay tahanan ng mga lihim, ngunit ngayon ay payapa na kami. Napaupo si Lara, natulala. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa to. Ngumiti si Aling Rosa. Ang bahay na ito, anak, hindi lang bahay. Isa itong alaala. At kapag may bumabalik dito na may mabuting hangarin, sinusuklian din ng kabutihan. Habang papalabas sila ng pinto, napansin ni Lara na may liwanag sa mga bintana, parang sinag ng kandila na kumikislap mula sa loob. Ngunit walang tao. Tanging eko ng mahinang tugtugin at halakhak ng mag-asawang Mariana at Victor ang naririnig. Masaya, parang nagpaalam. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing gabi ng malakas ang ulan, maririnig pa rin sa ilalim ng balay negrense ang mga yabag at bulong ng dalawang kaluluwang minsan nang nagmahal at nagtagpo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik si Lara sa Maynila. Akala niya, naiwan na niya sa Silay ang lahat ng kakaibang karanasan, ang mga bulong, ang lamig ng hangin at ang mga lihim ng balay negrense. Ngunit isang umaga, may dumating na sobre sa kanyang pintuan. Walang return address, walang pangalan. Tanging nakasulat lang sa harap ay, para kay Lara, mula sa Silay. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang lumang litrato, kuha sa loob ng balay negrense. Sa larawan, may isang babae na nakaputing saya, nakatingin diretso sa kamera.
Sa likod ng larawan, nakasulat sa lumang tinta, "Bumalik ka, hindi pa tapos ang kwento." Nang sandaling iyon, napansin ni Lara na malamig ang paligid. Ang mga kurtina ay bahagyang gumagalaw kahit sarado ang bintana. At mula sa sulok ng kanyang apartment, parang may humahaplos sa hangin, isang mahinang tinig na pamilyar. "Lara," halos mahulog niya ang litrato sa gulat. Alam niya ang boses na iyon ang tinig ni Doña Mariana. Kinabukasan, hindi na siya mapakali. Nagpasya siyang bumalik sa silay upang alamin kung bakit siya tinatawag muli ng espiritu. Pagdating niya sa balay ni Grense, sinalubong siya ni Aling Rosa, ngunit kakaiba ang itsura nito. Maputla, tila may kinatatakutan. "Anak," sabi ng matanda, "hindi ka na dapat bumalik dito. Simula nung umalis ka, may mga kakaibang nangyari." "Anong ibig niyong sabihin?" tanong ni Lara. Tila nagising ang mga kaluluwang dati ng tahimik. Lahat ng mga pinto bumubukas mag-isa. Ang mga larawan gumagalaw. At gabi-gabi may babaeng lumalabas sa balkonahe. Tahimik si Lara. "Si Doña Mariana?" tanong niya. "Hindi," sagot ni Aling Rosa, halos pabulong. "Hindi na siya iyon. Ibang presensya na iyon. Galit, parang may gustong sabihin pero hindi makahanap ng kapayapaan." Pumasok silang muli sa loob ng bahay. Ang mga sahig ay tila humihinga. Bawat yapak ay parang sinasagot ng mahinang kaluskos. Nang dumaan sila sa silid na dati tinutulugan ni Doña Mariana, nakita nila ang isang bagong ukit sa salamin. May utang pang kailangang bayaran. Nagkatitigan silang dalawa. "Hindi ito gawa ng tao," bulong ni Aling Rosa. Paglingon nila sa pintuan, may tumayong anino. Mahaba ang buhok, nakaputing saya, ngunit itim ang mga mata. Hindi yon ang marangal na anyo ni Doña Mariana. Ito'y isa pang kaluluwa na tila nakakulong sa bahay. Habang unti-unti silang umatras, biglang sumara ang lahat ng pinto. Ang hangin ay biglang bumigat at sa gitna ng dilim may lumabas na tinig. "Bakit ninyo ginising ang mga patay?" Napahawak si Lara sa dibdib. "Hindi namin ginising. Gusto lang naming malaman ang totoo," sigaw niya. Ngunit ang tinig ay humalakhak, malamig at puno ng hinanakit. "Sa bawat lihim na binubuksan ninyo, may kaluluwang nakakawala." Sa labas ng balay ni Grenz, dumilim ang langit. Parang muling nagising ang mga kaluluwang matagal nang nakatali sa mga kasalanan ng nakaraan. Tumigil ang oras sa loob ng balay ni Grenze. Ang mga kandila ay isa-isang namatay at tanging ang liwanag mula sa labas ng buwan ang nagsilbing ilaw. Si Lara at Aling Rosa ay parehong nanginginig habang nakatitig sa aninong nakatayo sa pintuan. Ang babaeng nakaputing saya, ngunit ngayon ay lumulutang sa ere. Ang mga matay puno ng galit at luha. "Hindi ikaw si Doña Mariana," bulong ni Lara. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang isang sigaw, mahaba, mabigat, parang sama ng loob ng maraming taon. "Ako si Isabela, ang kapatid niyang nakalimutan ng mundo." Napaatras si Lara. "Isabela?" tumango ang anino. "Bago itinayo ang bahay na ito, dalawa kaming anak ni Don Victor, pero pinili niyang itago ako dahil ipinanganak akong may sakit. Habang si Mariana ay iniharap sa lipunan, ako naman ay ikinulong sa silong. Hanggang sa mamatay ako, mag-isa, walang ilaw, walang pangalan." Unti-unting lumapit si Isabela at sa bawat hakbang niya, tila naglalamig ang paligid. "Ngayon alam mo na," wika niya, "ang tunay na dahilan kung bakit hindi matahimik ang bahay na ito. Hindi ito sumpa ni Mariana. Ito ang parusa ng mga kasalanan ng pamilya." Nanginginig na sumagot si Aling Rosa, "Pero hiha, matagal na yon. Wala ka nang dapat sisihin." Ngunit humalakhak si Isabela, "Matagal na? Sa amin walang oras. Sa bawat taong bumibisita dito at pinagtatawanan ang aming alaala, nabubuhay muli ang galit." Biglang bumuka ang sahig, parang may gustong lumabas. Mula roon, narinig ni Lara ang mga iyak at ungol ng maraming tinig, mga boses ng mga katulong, mga bata, at mga kaluluwang minsan nang nabubuhay sa ilalim ng balay. "Tulungan mo kami. Ilabas mo kami." Lumingon si Lara kay Aling Rosa. "Hindi tayo makakaalis hanggat hindi natin natatapos to. Kailangan nating ipanumbalik ang kapayapaan nila." Pero bago pa sila makagalaw, lumapit si Isabela at hinawakan si Lara sa balikat. Ang malamig niyang kamay ay parang bakal. "Kung gusto mong tulungan kami,
Sabi niya, hanapin mo ang silid sa ilalim ng silid. Doon mo makikita ang katotohanan. Pagkatapos noon, naglaho si Isabela, parang usok na sinipsip ng hangin. Nang mawala ang kanyang presensya, bumalik ang liwanag ng mga kandila, pero ang bahay ay hindi na pareho. Tahimik na naglakad si Lara at Aling Rosa pababa sa silong. Habang bumababa, napansin nilang may parte ng sahig na parang bago lang pinagtakpan ng kahoy. Tinanggal nila ito at doon nakita nila ang isang lumang hagdang pababa palalo. Sa ibaba, naramdaman ni Lara ang malamig na hangin na may kasamang amoy ng lumang bulaklak at usok ng kandila. At mula sa dilim, muli nilang narinig ang tinig ni Isabela. Dito nagtatago ang kasalanan ng pamilya Negrense. Handa ka na bang makita? Sa gabing iyon, hindi lang nila nadiskubre ang lihim ng balay Negrense, kundi pati ang dahilan kung bakit ang bawat bisita tuwing hating gabi ay nakaririnig ng mga yabag sa ilalim ng lupa. Tahimik ang buong balay Negrense habang si Lara at Aling Rosa ay unti-unting bumaba sa bagong natuklasang hagdan. Ang bawat hakbang ay tila sinasagap ng lamig ng hangin. Ang kahoy ng hagdan ay umuungol sa bigat ng kanilang katawan. Pagdating sa pinakailalim, nakita nila ang isang malaking silid na batuang pader. May lumang bakal na pintuan. May alikabok at cobwebs, ngunit sa gitna, may isang lumang krus at larawan ni Doña Mariana. Ang paligid ay parang naninigaw ng katahimikan, nag-aanyaya ng kapayapaan, ngunit may tinig na palihim na bumubulong. Dito kami nakatali. Mabilis na lumingon si Lara. Isabela? Bulong niya. Ngunit walang sagot, tanging mahinang pag-iyak na parang dumadaloy sa hangin ang naririnig. Naglakad sila papasok sa silid. Sa bawat sulok, may nakalagay na mga lumang kagamitan, damit, laruan at mga kasulatan. Sa gilid ng silid, may isang maliit na altar, puno ng kandila at mga lumang litrato ng bata. Dito nila naintindihan, ang kaluluwang galit na iyon ay mga anak at katulong na pinabayaan at nawala sa kasaysayan ng bahay. Tinanggal ni Lara ang isang lumang tabla sa sahig at nakita ang isang miniature coffin. Hindi masyadong malaki, may ukit na pangalan, Isabela. Kasabay ng pagbukas niya, naramdaman nila ang malamig na simoy, parang bumulusok mula sa silid. At sa isang iglap, nakita nila ang mga maliit na anino, mga batang naglalaro sa ilalim ng mga lumang kagamitan. Hindi ito nakakatakot, kundi malungkot, punong-puno ng pangungulila. Hindi sila galit, nawawala lang, bulong ni Aling Rosa. Pinaghihintay ang katarungan at kapayapaan. Tumayo si Lara at dahan-dahang tinanggal ang lahat ng alikabok sa altar. Pinuksan niya ang lumang diary ni Doña Mariana at isinama ang mga litrato sa altar. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang isang mainit na simoy ng hangin, para bang may humahaplos sa kanilang likod. Isang malamlam na liwanag ang naglabasan sa silid. Sa likod ng liwanag, may nagpakita. Si Isabela, nakangiti, hindi na galit. Sa tabi niya, ang ibang kaluluwang matagal nang nakakulong ay unti-unting naglaho, nag-iwan ng katahimikan. Salamat, bulong ng hangin. Salamat sa pagbabalik at sa pagpapaalala ng aming kwento. Tumayo si Lara, tiningnan ang paligid. Ang silid na dati madilim at malamig ay ngayoy payapa at tahimik, puno ng liwanag mula sa buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong. Habang paakyat sila, narinig ni Lara ang mga batang naglalaro, parang mga halakhak ang pumuno sa hangin. Ngumiti siya. Ngayon, naiwan na ang balay Negrense sa kapayapaan, ngunit ang alaala at kwento nito ay mananatiling buhay sa bawat nakaririnig. Ang balay Negrense, sa puso ng Silay, ay hindi lamang isang lumang mansyon. Ito ay alaala ng nakaraan ng mga buhay na minsang nagmahal, nagtiis at naghintay ng katarungan. Sa pamamagitan ng pag-alala at pagrespeto, nagkakaroon ng kapayapaan ang mga nawawala. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Lara sa balay Negrense. Ngayon, dala niya ang lumang diary, litrato at ilang kandila. Nais niyang tapusin ang kwento at siguruhing ang lahat ng kaluluwang naroroon ay makatatanggap ng kapayapaan. Pagpasok niya sa lumang mansyon, ramdam niya ang katahimikan. Hindi tulad ng nakaraan, walang malamig na simoy, walang yabag sa sahig, wala ring tunog ng piano. Ang bawat sulok ay tahimik at payapa, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa silid sa ilalim ng silid.
dahan-dahang bumaba si Lara, dala ang kanyang mga gamit. Paglapit niya sa altar, nakita niya ang mga larawan ng mga kaluluwang natagpuan niya sa silong. Ipinagtabuyan niya ang lahat ng lumang alikabok at inayos ang bawat litrato. Sa bawat paglalagay, naramdaman niya ang mainit at maginhawang simoy ng hangin, parang humahaplos sa kanyang balikat. Sa gilid, lumutang ang mga anino ng mga bata at si Isabela, ngunit hindi ito nakakatakot, nakangiti silang lahat. "Salamat Lara," bulong ni Isabela. Malinaw na hindi ito boses ng galit, kundi ng pasasalamat. "Ngayon payapa na kami." Napangiti si Lara na parang iniwan ang mabigat na tanikala ng takot at pangungulila. Ang silid sa ilalim ng silid, na dati madilim at puno ng pangungulila, ay ngayoy puno ng liwanag at katahimikan. Ang mansyon mismo ay tila huminga ng malalim, naglalabas ng enerhiya ng kapayapaan. Habang paakyat siya, naramdaman niya ang mahina, ngunit malinaw na bulong. Balay Negrense, tahanan ng alaala. Sa bawat isa na may mabuting hangarin, ang aming kwento ay nabubuhay, ngunit payapa. Bumalik si Lara sa labas, hininga ng malalim at punong-puno ng emosyon. Pinagmamasdan niya ang mansyon, lumang bahay na ngayoy hindi lamang simbolo ng nakaraan, kundi simbolo ng pag-asa, katarungan at kapayapaan. Alam niya na kahit wala na ang mga kaluluwa, ang kanilang alaala ay patuloy na magsisilbing aral sa sinumang bibisita. Bago umalis, hiningi ni Lara sa kanyang sarili ang pangako. "Ipapasa ko ang kwento ng Balay Negrense. Hindi para sa katakutan, kundi para sa pag-unawa at paggalang sa nakaraan." Sa huling bahagi ng kwento, ang Balay Negrense ay naging simbolo ng katapangan at malasakit. Ipinapakita nito na kahit sa harap ng misteryo at kababalaghan, ang kabutihan, paggalang at malasakit sa nakaraan ay magdudulot ng kapayapaan sa lahat ng kaluluwa. Salamat sa panunood ng aming kwento sa Balay Negrense. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Ghostery para sa iba pang nakakatakot na kwento. Kung may suggestions o gustong idagdag sa kwento, feel free to comment down sa comment section. Hanggang sa susunod na kwento,